In Galatians chapter 2 verse 20 says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Mga kapatid, samahan niyo po kami as we dig deep kung paano naging manifestation or living manifestation ang word na ito sa buhay ng isang ating kapatid. Let us all welcome Brother Eli. Hello, Brother Eli. Hello. It is our pleasure to na ma-interview at malaman po namin in depth yung iyong testimony. What makes you say yes, Brad Eli, sa aming invitation? Una-una, makulit ka. Ikalawa, siguro kasi at this point of my time, of my age, Yeah. maiwanan ko tong legacy. Amen. Di ba 71 years old ka na, Brad Eli? Pag may lalakas. Pero it doesn't look like you're 71 years old. Ano pong sikreto? Baka si Lord. Si Lord. Sabi ko kay Lord nung araw, ayoko pong magpakang matanda. Gusto ko laging bata. Wow, laging fresh. Siguro dahil wala naman akong pamilyang masyadong inaano, yung ganun ka-burden. Pero actually, malaki yung pamilyang dinadala ko. What makes you decide na parang sige, hindi na ako mag-aasawa, hindi na ako magkakapamilya? Is that your personal na Personal choice. choice? Nung ako'y bata pa, na siyempre meron pa kaming buo yung family namin, nangarap ako mag-asawa din, magkaanak. Ang aking partner noon, yung tatay ko, para siyang parang role model pa. So you're looking after your father. But then, Nagkaroon ng tragedy. ano po nangyari? Nagkasakit siya, nagka-ulcer siya eh. Hindi niya naipa-doktor ng maaga. Ano siyang umatake agad ng bigla yun eh. Nang hindi rin alam ng nanay ko na gano'n ng kalala yun. Na-hospital pa siya ng 3 days. Pagkatapos niya, wala na rin. How old are you that time, Brad Eli? Magnanay na ako noon. Uh, Kaya, kumbaga, grade 2 ako noon, tapos papasok ako ng grade 3. Yun ba yung nag-trigger kung bakit ayaw mo nang Hindi naman. Wala. Parang yun lang yung parang... Nakita ko lang kasi, after that, nakita ko nag-struggle lang nanay ko sa pagtatrabaho. Nakita ko lang siya na nagsisikap. Kaya parang, nung time na yun, parang nakafocus ako sa family. Sino pa po nag-support sa inyo? Kasi imagine, 7 months old pa lang, baby pa lang po yung bunso nyo. Kaya nga, surrounded kami ng kamag-anak. Parang sa barrio ba na gano'n? Maganda pa yung tradition sa Pilipinas na yung mga kapitbahay, nagtatabiran ng ulam, ganyan. Oo, yung nagbibigayan. Nagbibigayan. Kaya may mga support system talaga doon sa lugar na yun. Dahil po may tumutulong sa inyo. Saka isa pa, nakwento ko sa iyo, yung taytay kasi, bawat bahay doon nung araw, may mga sewing machine, mga makina. Washing machine. Maglalaba. Tapos mga nagpapatahi na sila. Tapos dinadala na sa baklaran. Nagbebenta sila doon. Basta masipag ka, may kita ka. Okay. Ganun lang. Ganun sa taytay, ganun ang environment doon nung araw. So, nabanggit niyo po yung pananahi. Ano po? Pananahi. Pinangarap niyo po bang maging mananahi paglaki? Kasi yun eh. Yung paglaki ko, gusto ko maiba naman ng yung aking future. Ayaw mo ma-stuck doon. Yung nanay ko, mananahi. Tiyahin ko, mananahi. Yung mga, for sila mananahi. Ayoko akong mananahi. Gusto ko kasi, pag ako lumalabas, punta ako sa bangko, titingnan ako doon, papasok ako sa mga, gusto ko ganyang trabaho. Ay, nasa opisina. Nasa opisina, nasa aircon. Nasa aircon. So, ano pong nangyari? Bakit hindi po natin na-pursue yung ganong pangarap? Hindi pa wala na kaming tatay. Ang nanay ko, struggling. Sa makatawid po, dahil din po sa kahirapan, kaya hindi po kayo nakapagpatuloy ng college. College. High school, nakaano ako ng high school. Isang Catholic high school. St. Catherine Academy, yun sa Taytay. Sino po nagpaaral sa inyo? Si lola niyo po? Nanay ko din. Nanay niyo? Oh. Kasi noong araw, mura pa ang tuition dyan eh. So siya, hindi pa siya ganun ka. private pa pala kayo. No? Laki sa madre. Okay. So, since yung school nyo, strict po ba doon? Or dahil laki sa madre? Oo. Pero, yung eskwelahan na yun, nung araw, segregated yung babae at lalaki. Nagsasama lang yung babae at lalaki doon sa A section, sa mga class A.
So yung Doon ako napunta. paglaki niya po, Brad Eli, kailan niyo po naramdaman na may pusong parang... Babae, no? Parang nung araw kasi, nung naglalaro na kay bata pa, yung kapitbahay namin, na lumundag ako doon sa, sa upuan ba, paano, kaya parang nahulog. Oh. Sabi ko, ay! Parang ganyan. Sabi ng kapitbahay narinig, ay, bakla! Sabi sa tinanong ko nanay ko, ano yung ibig sabihin ng ganon? Bakit? Yun na, yung kapitbahay natin na yun. Mm-hmm. So, huwag mong pansinin. Ganun lang. So, ibig sabihin Yung parang... una kong karanasan, nakarinig akong ganyan salita. yung word na bakla. Oo, kaya kapag minsan, baka yung word na yun, baka natanim sa utak ko. Mm. Di ba? May nung power maging Christian sa word. ka, Oo. saka mo lang nalaman na may power pala yung ganung Oo. curses. Pero surrounded ka din po ba ng mga bakla yung doon sa Hindi place naman, niyo? kasi ang place namin na wala pang open na hindi pa siya open. Kaya lang, yung naramdaman niyo po yung may pagkagusto po kayo sa sa yung lalaki. attractions po sa same sex. Oo. Paano po yun? Diretsahin mo na. Paano po yun? Paano nag-start yun? Or nag-sink in sa inyo? Actually, nag-start siya na pa-crush-crush. Hindi ba ganun naman? May crush kayo? Mga crush-crush na ganyan. Kapag mabait sa'yo, crush mo, parang ganyan. Dahil kayo magkaka-eskwela, magkakaibigan din naman kayo talaga eh. Is there ever a time, Brad Eli, na parang, hindi to okay? Like, crush mo to. Feeling mo crush mo ha, pero hindi to okay. Yung nilalabanan niyo ba? Yung ganong bugso ng damdamin? Kapag nararamdaman parang matindi yung crush, alam mo na hindi tama yun. Kasi nag-aaral nga ako sa sa Catholic school. Oo, di ba? Siyempre, yan, part ng kasama sa nila yan eh. Mm-mm. Kahit siguro nagmamanifest yung na yan sa lakad, sa speech. Kasi nga, di ba sabi ko nga sa'yo na, sabi nung kaskwela ko nung kami mga second year yata o third year, kasi meron kaming PMT eh. Ang tawag sa akin yung apelyido na, Valle. Yan. Parang napapansin ko, nag-iiba na yung boses mo. Sabi ko, ano naman nag-iiba? Siyempre, pag ganong age ka, 14 o nagbibinata o Dapat, nagbibinata yung pag boses. lalaki. Bakit parang yung boses mo parang nagdadalaga? Binaliwala ko lang naman yun. Sabi ko, iba ba boses? Kaya, nakikinggan ko pa yung boses. Wala naman, ganun din. Pero siyempre, hindi ba, ako as a person, hindi ko alam yung kilos ko, hindi ko rin alam yung salita ko, hindi ko paano yun. Pero hindi mo siya, nililet yourself na Hindi ko na, very open. Parang kinikip mo lang on your... crush lang na gano'n. Walang kasi nakakaalam. mahanga ka. Ikaw lang ang nakakaalam. Oo, ako lang. Kasi crush ko lang naman. Kasi yung isa, gwapo. Yung isa naman, maganda, kutis. Para mga ganyan lang, mga crushes lang naman yun. Hanggang ilang taon yan, Brad Eli, na kinikip mo lang yung sarili mo na may attraction ka na pala sa same sex? Kasi nung grade 6 ako, meron akong crush na babae kay eskwela ko eh. Pero hindi ko man na-express, crush lang naman yun eh. Mga Pero that time pala, nagsimula pala tayo na may gusto tayo sa babae, may gusto din tayo sa... Pero parehas lang hindi marindi. Crush lang talaga siya. Oo. Paghanga O lang. hangaan mo lang sila. Hindi ko pa naranasan talaga yung magkagusto. Yung mga talagang sabi na umibig, mag-first love, walang ganun sa buhay ko. Until such time na in-embrace mo na talaga at naging open ka yun na. lang talaga. Kailan yung time na yun, Brad Eli? Na siguro, after high school, kumbaga nagkaroon ako ng freedom. So, Para sa ganun. right there and then, parang yung sabi nila sa word na nagladlad na. Hindi pa. Hindi Kasi at the age of 17, naghanap ako ng mga trabaho to support. Kasi meron akong ambisyon mag-college pa. Ngayon, nag-iipon ako, sabihin ng nanay ko na, enroll ka ba? Sabi ko, gabalak ko nga sana eh. Ay, kaso, hindi sapat lagi yung akin. Kasi, nagsusupport ka rin pag minsan eh. Humihingi rin ng pera nanay. Siyempre, bibigay ka rin. Tapos nag-isip, hindi na lang. Tatrabaho na lang ako. Sa trabaho, nakakilala ko ng dati kong ka-eskwela na nagladlad. Sabi sa akin, Eli, may experience ka na ba sa Bantulot pa ako magsabi na, sabi ko, wala pa, hindi pa. Pero meron akong naging karanasan noon, noong 16,
nanonood ako ng ano sa sines. May lumapit na isang may edad na. Tapos, nag-insinuate siya. Nanginig ako, natakot ako, sabi ko ganun. Pero, kahit anong takot ang gawin, ang maramdaman ko, That time. talagang yun, napilit niya. Sabi ko, para akong na-rape yata noon. 16 years old. Napilit ako. Kaya, may nangyari kaya, kinikip ko yun, sabi ko ganun sa kanya. Sabi ko, sino? Kilala mo yun, yun na yung kapitbahay namin. Kaya parang magkita ulit kami noon sa trabaho na, yun ang naikwento niya. Kaya naging magkaano kami noon, tapos nagkaroon pa kami ng bandi na, Eli, huwag tayong kagaya doon sa yung mga talamak. Talamak, maraming Ganun pa ang Palagi namin na mga talamak. So, Talamak daw yung mga naglalandi. Yan po ba yung... Basta kami, sabi namin, basta kilos lang tayo. Kilos lang. Oh. So yan po yung panahon na talagang tinanggap nyo na kayo Hindi, yung panahon kami na nilalabanan. Paano yung salita natin? Siyempre, inano nyo din po ba? Hindi naman, parang normal lang. Saka kapag kami lalakad parang ganun lang. Kaya minsan yung kasama ko yun, nagiging crush ng mga babae. Kasi parang Kasi may itsura akala din siya, nila talagang totoong lalaki. Oo. Pero sa kakaiwas yun ng gano'n, eventually, bumigay din kayo. Oo, kasi naman kahit anong tago mo, gagalitin ka rin naman eh. Kasi may nakikitang kalambutan din sa personality ko eh. So hindi Kaya nyo na po naitago. Hindi ko na tinago. Siya, tinago niya. Okay. Ako naman, niladag ko. Nung age ng 20 na ako noon, yung sinasabi ko, at the age of 20, na may mga barkada na, may mga anak kami, tinanggap ko na rin na aking maging mananahi pala noon. Oo. Nananahi na rin ako kasi wala na akong choice. Correct. Wala akong trabaho mapasukan na So tinanggap mo na maging mananahi ka, Tinanggap ko na Brad maging Eli, mananahi at ako. at the same time, tinanggap mo na ikaw ay Tinanggap ko binabae. na ako eh. Hindi na binabae tawag no kasi 60s yung binabae eh. 70s na tayo? 70s na yan eh. Okay. Na ikaw ay na ikaw ay bading. Na ikaw ay bakla. Sabi ko, nung kami naglalakad na, sabi ko, Eli, sumigaw ka na. Sabi ko, eto na ako! Sabi niya, haba nun. Tili na yun. Tinanggap mo na. Tanggap ko na aking bading. So parang ikaw ay nakalayang ibon. Pinalaya ko lang yung aking answer. Ever a time na naranasan nyo mag-cross-dress, ganyan? Hindi ko pinangarap ang mag-cross-dress. Pero, ang sabi lang ng mga kabarkada ko, kasi mga kabarkada ko sumasalit sa mga yan eh. Ang tawag yung moheran ang tawag nun eh. Moheran? Moheran. Ano ba yung mga pageant po? Moher. Ano yung moher sa Tagalog? Tagalog po yung moher, di ba? Hindi. Moher babae yun eh. Okay. Tapos mohera. Moheran. Yung nga magdodress ka. Kasi mga okay. pageant yan. Okay. Kay barangay o sumasali sila. Ako man natutuwa ako Napasali po kayo? Hindi, gumagawa pa ako ng mga damit nila. Minsan gumagawa ako ng swimsuit nila. So, nag-swimsuit kayo, Brad Eli? Naranasan nyo mag-swimsuit? Oo, nung aking sumali noon. Nanalo po kayo? Naku, hindi. Lot-lot dala yun. Minsan lang yun. First and the last yun. Hindi ko na inulit yun. Ayaw yun yung karanasan na yun. Oo, natalo pala kayo. Okay, so masaya po kayo ng mga panahon yun. Kasi nga, feeling nyo napalaya kayo. Masaya dahil wala ka namang wala ka nang, At saka walang hold bars na sa'yo. Kumbaga wala nang pumipilit sa'yo. Kaya, pero let go na Eli, lang those lahat days, di ba, hindi pa naman talaga Pero alam ko, hindi open. masaya sa akin yung nanay ko. Okay. Yun nga po tatanungin ko. Kasi sa those years, hindi pa naman talaga, unlike today, very open na yan, LGBTQ family and all. And those years, di ba, pagka sinabing, ay, bading, binubuli ang mga bading noon. Kaya nga ka nagladlad kasi nga binubuli ka na noon. Okay. Kaya para wala silang anuhin. Kaya pag ikaw nagladlad na noon, sabi sa'yo, kami nananay sa isang tahi, ang pangalan ay Gigi. Ito pang ama namin, binigyan pa kami ng uniform na may pangalan Gigi. Kaya pag kami naglalakad pa uwi, talaga Gigi. Hello, gagawin lang kami. Tapos naka-short ka pang ganyan nung araw. Ba't naman napaka-short po? Yun po talagang uniform niyo. Hindi, yung pang attraction eh. Ay. Attraction yun. Siyempre, kung ano yung magandang part ng katawan mo, yung lilitaw mo. Okay. Kailan po kayo pumunta ng Saudi? Nabanggit niyo po na nag-Saudi po kayo, di ba? Noong 1983, nabaril napatay si Benigno Aquino.
ang economy ng Pilipinas biglang nagtaasan Nagtaasan ng mga mga inflation, bilihin. ang taas. Okay. Ako mismo, personally, nahihirapan ako kung paano ko i-charge. Sisingilin yung mga customer na nagpapatahi. Kailangan magtaasan ng presyo. Kasi kailangan ko taasan kasi kailangan ko Tumaas. makaano eh. Pero nahihiya ako na tataas ako ngayon. Tapos hindi naman siya siguradong bababa o mag-stable. Tataasan naman uli siya. Tapos taas siya ng taas. Kaya sabi ko, tigilan ko na lang to. Sabi ko na apply tayo tayo sa Saudi. Okay. So, After that, na next year, 1984, nag-apply kami, January. Bigla naman kami na, siguro God's way, na talagang natapat kami doon sa aming consul doon ng Saudi. Kaya naging mabilis ang pag-alis namin sa Saudi. pero doon sa Saudi, patago, di ba? Kasi Sa bawal Saudi, dun eh. bawal. Talagang Bawal hindi ka talaga. magkaano. Okay Kaya lang. nung akin nasa Saudi, nagkaroon ako karanasan doon na para ka rin naghahasa. So, kasi nagkaroon kayo ng boyfriend doon, ganyan. Hindi, ayun nga pala, hindi ko naranasan mag-boyfriend miskin nung akin nasa Pilipinas. Oh. Pero sa kabuuan nito, Brad Ellie, naranasan mo yung mga makabundong gawain. Nadaanan, Nadaanan. dinaanan, parang ganyan. Pero paano kayo naging Christian? Paano, like, Sa Saudi ang lahat yun. sige. Diba? Kwento. Ang unang karanasan ko sa Saudi, para ka nasa isang malaking prison na hindi ka pwede makalabas. Tapos ang daming rules na bawal. Kasi kumbaga, pag ka nasa Saudi, extreme yung ang iyong magiging karanasan sa ang tawag dyan, culture. Meron kang matawag na cultural shock. Culture shock. Bawal kasi sa Saudi kung magmingle ang babae at lalaki. Very Bawal din niyang kausapin yung babae at ng lalaki. Liban na lang sa kayo mag-asawa. Nagkaroon ako ng kasama sa trabaho na Indiano to na nung kami bago, mabait sa amin. Nagbakasyon siya ng India. Pagbalik niya ng India, parang nag-iba na yung treatment sa amin, parang nagalit. Meron kaming instances na yung aming kinikilusang yung kitchen, nililinis sa amin every Friday. Kumbaga, Indiano, Pilipino, halin-hinan na. Nung Friday na nililinis ko na maaga, mga 7. Pero sa Friday na tulog pa sila Ngayong mga Saturday, sabi sa akin, hindi mo nilinis yung kitchen. Sabi ko, nilinis ko. Tulog pa kayo. Kasi nga, naglutuan na kayo, kaya marumi na yun Sabi niya, bakit ka ganyan sumagot? Sabi sa akin, bakit naman? Bakit hari ka ba? Sabi sa akin. Sabi ko nga, bakit ka ba hari din? Nag-away kayo. Nung kami nagluluto na noon, parang na gano'n. Ikaw ko gano'n, nakakaabang ko chilyo. Inupakan ko ganyan, sabi ko. Ay, inupakan niyo. Oo, inupakan ko. Tinamaan siya dito. Sabi ko sa kasama ko, pasok ako sa kwarto ko, sabi ko, labasan mo yung aking sinain. Kung hindi, masusunog yung bahala ka, di tayo kakain. Hindi ko nalalabasin yun. Bakit? Inupakan ko si Jacob. Tapos, pagkatapos ng ganun, natakot na ako sa sarili ko. Sabi ko, dito ba ako mamamatay? Kasi pagtatanggol ko sarili ko Hindi ko hayaan na aking maargabyado. Correct. Kaya, minsan may baon yata ako kutsilyo sa may higaan, gano'n. Ganun ka-extreme. Kasi feeling nyo, every now and Tapos, then. nung isang umaga, sabi ko nga, Lord, hindi ko gustong nagpunta ako dito sa Saudi, hindi ko namang, dahil sa aking voluntary na pagpunta. Pag nagsumbong ko sa nanay ko, pauwi lang niya ako. Pero, ano mang mangyayari? Kung baga, ayoko naman umuwi. Sabi ko, kakayanin ko na lang ito. Total, sabi mo, Lord, sabi mo, tinuruan mo kami ng nung prayer na Ama namin. Sabi ko gano'n na, wala naman akong tatay. Kinuha mo na yung tatay ko nung bata pa ako. Sabi ko, hindi naman ako galit sa'yo, naghinanakit. Kasi wala na akong tatay, sabi ko. Sabi ko kay Lord, sabi ko, ikaw na lang tatay ko kasi wala na akong tatay. Sabi ko, sa iyo ko na lang kukwento yung nangyayari sa akin sa Saudi kasi pag kinento ko sa nanay ko, baka hindi niya makaya din. Sasabihin niya, umuwi ako kung hindi ko kaya. Kakayanin ko naman to. Pero sabi ko, ikaw na lang tatay ko. Kaya tapos, nung may magpuntang born again dun sa aming tinutuluyang flat, o bahay pala yun, nagkukwento siya tungkol sa kanilang activities, nagpunta rin sila sa ganito, sa ganyan. Sabi ko, di ba bawal yun? Sabi ko, patago naman Sabi ko, anong oras ang punta niyo sa church? Ganitong oras may susundo sa amin, alauna. Nung akin na doon sa church na yun,
sineseparate siyempre yung mga baguhan, mga first-timer. Tapos, nagkakaroon sila ng para sariling study. Yung before pa ng service, mga 30 minutes. Within those 30 minutes, parang binigay na verse nung nagtuturo. Ito yung sabi niya sa Luke 9:23. If anyone comes to me, he must deny himself, take up his cross daily and follow me. Pinaliwanag naman yun. Ngayon, ang sabi niya, in denying yourself, ganyan, deny mo, ganyan. Yung mga bisyo mo, yung mga wants, sa flesh mo. Sabi niya, ngayon, nag-isip-isip ako. Sabi ko, ngayon, deny ko pa? Sabi ko, wala naman ako deny. Hindi naman ako nagbibisyo. Kung baga, hindi ko naman talaga siya tinanggap na bilang Lord, yung aking na doon sa church. Yun lang ang verse na meron ako na sinabi. Kaya nung akibi natutulog na, after 3 months yun, pag-attend ko sa church na yan, nagising ako ng mga 2 o'clock siguro yun, mga 3. Nagising ako dahil dun sa verse na yun, pag if anyone comes to me, he must deny himself, take up his cross daily and follow me. Tapos pagdirat ko, nadirat lang akong gano'n. Pinipilit ko matulog, di ako matulog. Hindi po kayo pinatulog. Hindi ako matulog. Siyempre, nakahiga ka lang ganun, tapos hindi ako matulog. So ano pong nangyari, Brother Lee? Wala lang, napuyat lang. Binaliwala ko lang yun. Kinabukasan di ulit. Ganun ulit. Nagising ka naman ako dun sa verse na yun. So hindi ka pinatulog ng ilang araw? 2 araw ko hindi pinatulog. Nung 2 gabi. Ngayon, yung 3 gabi, meron naman ganung verse. Sabi ko, makikipag-deal na nga. Parang gano'n. Gano'n kayong upuan dun sa aming living area. At tumarap ako sa pader. Upo akong ganyan, tumarap ako sa pader. Sabi ko, Lord, gusto naman kitang sundin. Gusto sumunod sa'yo. Yung sabi, come follow me, gusto ko. Pero yung hinihingi mo sa akin, napakabigat. Kasi buong buhay ko yung hinihingi mo eh. Sana sinabi mo, huwag ka nang manigarilyo kasi hindi mo ka manigarilyo. Huwag kang magbisyo, magsugad. Hindi mo ka nagsusugad. Huwag kang mambabae dahil hindi ako talaga nang bababae. Pero ang sabi mo, yung desire mo, Lord, ito lang ang kaligayahan ko. Tapos mawawala pa. Nasa pantaan sa isip ko yung natakot din ako doon siyempre natakot ako sa impyerno. Pag namatay ka sa impyerno ka mapupunta. Tapos, kung hindi ka mamamatay, sabi ko, baka paglalaka sa mga ganitong baka AIDS naman ang yung HIV na yan. Baka pag uwi ko, may AIDS naman, nakakaawa naman yung pamilya ko, alaga pa ng pasyente. Kaya, naisip ko yung mga ganung bagay. Kaya parang sabi ko, Lord, gusto ko talagang sumunod sa iyo. Kaso, kilala mo naman ako. Ikaw lang ang nakakakilala sa akin kung ano ako. Kung alam mo naman to, yung kakatihan na to, makati yung laman ko, meron akong kakatihan sa laman talaga. Sabi ko, kung pwede, tanggalin mo yung kakatihan ko sa laman. Sabi ko, para siya. Pero before that, yung nakakwento nga pala sa'yo, nung ako nagmamuni-muni ganun, sabi ko, Lord, gusto ko sumama talaga sa'yo. Yung pagtingin ko sa pader, para ako may nakitang nakasulat na testament. Testament. Una, nakita ko testament. Tapos nasabi ko, bakit kaya testament? Naglaro pa sa isip ko, parang New Testament, Old Testament, and New Testament. Sabi ko, ang Bible. Tapos meron sumunod na covenant. Parang may nabasa. Parang may nakasulat sa pader. Na covenant. Covenant. Sabi ko, covenant? Covenant, tipan. Yung testament din, tipan din yun. Kasi lumang tipan, bagong tipan. Tinagalog ko pang ganun yun eh. Sabi ko, tipan, lumang tipan, bagong tipan. Hindi ba ang tipan, katipan, makikipagtipan. Ang Diyos, makikipagtipan ako sa Diyos. Tapos yung katipan, hindi pa yung salitang Tagalog, yung katipan, ay ibig sabihin doon, kasintahan din. Kasintahan mo, katipan. Isang relasyon, sabi ko, makikipagtipan ako kay Lord. Parang hirap yata. Parang yung desisyon na hindi ko madesisyonan. Na parang gusto kong nung oras na yon, mga 3:00 ng daling araw, gusto kong tumatamawag sa nanay ko at sabihin ko,
nanay, tama ba yung gagawin kong desisyon na makikipagtipan ako kay Lord? Kami na papasok ako sa isang relasyon na ito, na si Lord ang aking katipan. Para bang, sabi kong gano'n, baka baliw, baka sabihin na, ko, nababaliw naman ako. Kaya hindi ko na inanahan yun. Makatawid po, yun yung ano, Yun ang parang naging ano yun pa na yung talagang- message sa'yo ni Lord. Na naging ano sa akin, na talagang makipagtipan. Na Kaya parang, sa kanya mo ibigay yung kaya yung aking, attention hindi ako mo. nag-altar call, parang gano'n nga naging process sa akin. yun na yung Throughout sa mga ganong sa ganong verses, sa ganong verse ako na so may covenant ka na. na nakipag-covenant ako kay Lord. Ibig Pumasok sabihin- ako sa kanyang covenant. Ibig sabihin, iiwan mo na yung mga Kaya sabi ginagawa ko, mo. tanggalin mo na lang. Kasi alam mo, kilala mo ako. Gusto ko talaga na makipagtipan sa'yo. Ayoko naman mapunta ako sa impyerno. So Yung bang- after that po, talagang wala ka ng temptation, hindi mo na po binalikan. Ang buhay na isang tao tulad din naman isang kahit ang sinong Kristiyano, tumadaan pa rin siya sa, Temptation. sabi nga tabi, all pilgrims. Tumadaan tayo sa mga temptations and trials. May mga ano yan. Kung ano yan sa lalaki o sa babae, ganun din naman sa mga tulad ko na ano. So since then po, yung experience na yan, tinalikuran nyo na po yung mga makamundong gawain nyo. Ang una-unang naranasan ko dyan, sinasabi sa'yo na nagkaroon ako ng, yung isip ko, parang na-change na talagang, There's a dahil na renewing. nagkaroon sa, lalaki nga pala ako. Hindi pala ako, kahit kung ang tingin man ng mundo, tingin ng ako'y bakla o ako'y binabay o kung ano man, bading, bagak, ganyan. Okay. Sabi Sa makatwid po. ang ano ng Diyos sa akin, kami lalaki pala. Lalaki talaga. Kaya bahalaan sila kung ano isipin nila. So tinuwid ng Panginoon ang yung Yung isip pag-iisip. ko, Nabalik ko inayos dati. ng Diyos talaga noon. Kaya talagang, kumbaga, kung yung makakaya kong baguhin, babaguhin ko, pero hindi kaya, bahala ng Diyos doon. Minsan nga naharap ako na isang beses paggising ko, lalaking talagang matigas na gano'n. Pati yung boses mo, iba na. Matigas na yung Gusto boses niya mo. yan eh. Pare, gaganyan. Tapos yung verse na yan, pangalan lang ang natandaan ko dyan, si Luke. Kasi yung verse na yan, napaka-meaningful sa akin. Kasi nga, yung date niya is 9 September birthday. Birthday mo. Tapos 23, malapit pa sa birthday ko yun. Kaya 9/23. Kaya naanak ko yan sa kay Luke. So yun na po yung turning point. And since then, hindi na po kayo bumalik sa dating kayo. Hindi na ako, pinilit ko na hindi talaga bumalik kasi Dahil na-realize nakipag-covenant ko. na po kayo kay Kumbaga, Lord. kapag ka nagkaroon ng change of mind, a repentance is a change of mind. Hindi yung confess ka ng confession of sin. Kaya sabi nila sa 1 Corinthians, but you have the mind of Christ. Ang maganda po doon, nagpatuloy po kayo. Nagtuloy-tuloy na ako doon. So napakaganda na ang ginawa sa inyo ng Talagang ating Panginoon sa sinikap Saudi. ko na magtuloy-tuloy. Oo. Kasi ayokong bumalik sa dati mo dahil unang-una meron ako covenant kay Lord, nahihiya ako. Opo. Nahihiya ako sa kanya kapag sabi, parang ikaw na nag-asawa ka, tapos nakipag-covenant ka na dito sa iyong asawa, tapos makikipag-ano ka pa sa iba, parang yung nabe-break mo yung faithfulness. Kaya parang Nagiging unfaithful. kaya kumbaga, ang buhay ng mga katulad ko, buhay ng kahit sino, mga believers, mga Christians, talagang lagi siyang natetest siya sa araw-araw. Ano po yung ma-advise mo sa ating mga viewers na pinagdadaanan or may mga karanasan din po na katulad na sa inyo dati tapos gusto rin pong mabago ang ano? Siguro, Ang kanilang kilalanin nila talaga yung who the Lord is. Yung kanilang pinagsubmitan nila kanilang buhay. Nalulungkot ako doon sa mga iba na pag binibigyan yung yung si Lord na ito yung salvation, pag binigay sa bilang regalo at nilagay sa kamay mo at ginanon mo, nasa na yung regalo din, nawala na. Nawawala. Hindi na pahalagahan. Sabi ko, sa akin naman, when you know the one, do sa Revelations 3:20, if any, here I stand at the door and knock. Pag pinagbuksan mo yun, at nakita mo kung sino yung kumakatok, hindi ba pag nakita mo siya in His glory, in His awesomeness, na ang kumakatok sa'yo is the King, tapos nalaman mo He's the King of Kings, hindi ka ba ma-awesome doon sa kanyang presensya?
Kaya para itrato mo yung salvation na ganun ka-light, na binigyan ka ng regalo na ganun salvation, hindi ba isang insulto yun tapos nagbigay sa iyo? Kaya nga, salvation is a gift that you have to treasure. At sabi nga ni Paul, work out salvation. for the salvation. With fear and trembling. Talagang, mo siya, let it grow from faith to faith and from glory to glory. Amen. Pag galing ka sa isang life na para kang rejected ka ng lipunan ng society dahil nga mayroong kakaibang personality apart from them. Parang you do not belong. You do not belong to any of them. Rejection yan. Kaya once na may makaranas ka nun, there is somebody who loves you. Talagang, ka doon, mag-grab mo na yung opportunity na there is somebody who loves you talaga. And sabi nga, the love of God, yung naranasan ko talaga as a Christian, there is the love of God na talagang hindi ka, yung bang susumbatan o sasabihin kung anong personality meron ka. Yung baga tatanggapin ka as you are. At sabi nga, siguro sinabahalang maglinis, lalo na as a Christian, naranasan natin na yung dugo ni Kristo siya naglilinis ng lahat ng ating kasalanan. Kaya kumbaga, I'm so much grateful do sa the love of God na binigay sa akin o sa atin. Yun lang naman yan. Kaya talagang sabi ko nga, saan pa ako makakakuha ng ganung pag-ibig? Sabi ko yung pag-ibig ng tao, hindi mo pwedeng ipagkatiwalaan eh. Pero yung pag-ibig ng Diyos na talagang aangkin mo. Kaya nga sabi, siguro yung pagkakasabi niya ng covenant with me, mas pakikipag-ano ko sa kanya, pakikipagtipan ko sa kanya, pinaliwanag din niya sa akin, pinaramdam na yung kanyang great love, na hindi niya ako humiliate, walang humiliation dito. Kundi parang flip ka lang ng pag-ibig niya. Amen. Sasamahan ka niya, hindi ka niya iiwan. Amen. Parang ganun lang. Ang ganda po ng Brad Eli. Yung nga palang gusto lang i-share ng the love of God na meron talagang sana hindi ka niya iiwan. As your Christian life progress, talaga malalaman mo na He will never leave you nor forsake you talaga. At saka yung acceptance. Danas ko sa as a Christian na talagang God never leaves us. He will never fail us. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Brad Eli, for sharing your story. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ, and it's no longer I live, but Christ who lives in me. The life I live in this body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me.